Hello mga kumarites, ayan ito nga po yung mga napamili namin kahapon sa grocery. Habang ako nga po ay nag-aayos ng paninda, ito nga po yung bunso ko ay inutusan ko na ang ayusin yung mga noodles. Dahil nakikita niya nga po sa amin kung paano nga po mag-ayos ng mga noodles, ayun nga rin po yung ginagawa nila. Paunti-unting pagsasanay nga kumarites para pag lumaki sila ay kayang-kaya na nila i-handle itong aming tindahan. Mapapansin nyo nga kumarites, alam niya nga po kung saan ilalagay yung mga noodles at saka yung mga kanton. Ito nga po yung madalas ko sa kanyang iutos dahil ito pa naman yung kaya niya. Minsan pag wala yung kuya niya ay siya nga rin po yung pinagbabantay ko pero nakatingin nga po ako sa kanya para naman makasanayan niya rin talaga ang magbantay sa tindahan. Natapos niya naman yung ginagawa niya dyan kumarites ay pwede na nga po siya mag-cellphone. Dahil wala nga po silang pasok ay hinahayaan ko nga silang maglaro at mag-cellphone. Pag may pasok nga po ay tuwing Friday nga po at Saturday nga lang po sila pwede. At hindi nga rin po nila nabubuksan talaga yung cellphone niya hanggat hindi ko nga po binubuksan. Sarili nga po nilang cellphone ay pera din naman nila pinangbili doon. Kahit sila nga po ang bumili nun, ako lang at si Jowa ang nakakaalam ng password. Kasi na hinahayaan ko lang sila mag-cellphone ay nag-iba nga po yung ugali. Inuutusan nga po ay umiiyak at sumisimangot. Kaya simula noon ay ako talaga ang nasusunod na kung kailan sila pwede mag-cellphone. Bago ko nga silang pinapayagan ay pinapagawa ko muna sila ng mga gawaing bahay. Gawa ng pagwawalis at paglilinis. Nung napamili ko nga po kahapon ng grocery kumarites ay umabot nga po ng 4,500. Yung budget ko nga po ay dapat ay 2,000 lang. Siyempre may dala nga po akong extra. Po yung dala kong extra ay napagastos ko rin dahil napasarap nga po yung pagdampot ko. At nagkulang pa nga po yung dala kong pera kaya pagka-uwi ko ay nag-send pa nga ako ng bayan. Kaya naman talaga wala kaming hawak na pera dahil pag nakakahawak nga po kami ay diretso nga po yan sa grocery. Kaya naman yung nagpapareceive sa akin ng parcel at wala pa nga pong bayad ay wala talaga akong pangbayad dyan. Dahil minsan yung naiiwan sa akin ay panukli lang yan. Hindi talaga ako nagsisinungaling pag sinabi ko ngang walang pera. Ko alam kung bakit yung tingin ng ibang tao pag may tindahan ka ay napakayaman mo na or mapera ka. Hindi nila alam na pag puno nga po yung tindahan mo ay panigurado wala kang hawak na pera. Dahil nasa tindahan na nga po at ipinamili na ng mga paninda. Kami nga po ay mayroong mga parcel na dumadating madalas ay paninda nga rin po namin iyon. Kasi ngayon marami na rin talaga gumagamit ng Orange App para nga po doon na lang bumili ng mga paninda. Nakay din kasi talaga yung discount sa Orange App at meron pang mga discount. Ay kung masipag ka at matyaga kang maghanap ng mga paninda doon panigurado kikita ka. Sarap lang talaga sa pakiramdam pag nakakapamili tayo at nakakahawak tayo ng pera na pwede gawing puhunan. Nga po pag nakabayad na ng mga bayarin. Maliban nga po sa paglilinis ng bahay, ito nga rin po yung pinakagusto ko, ang mag-ayos ng mga paninda. Ang mag-rearrange nga po dito sa aming tindahan. Kasi sa feeling pag nakita mo ngang puno na naman yung tindahan mo. Kahit makita mo ngang wala ng laman yung wallet mo ay okay lang yun dahil nasa tindahan naman lahat. Ay yung mga kumarites, anong diskarte nyo para madagdagan yung puhunan ng iyong tindahan? Yung mga ginagawa nyong paraan para madagdagan yung mga puhunan. Share nyo naman sa akin para magkaroon nga rin ako ng idea. Para sa akin kasi kung gusto mo magkaroon ng tindahan ay kailangan mayroon kang lakas ng loob. Mga kumarites, nag-umpisa lang ako sa 10,000 hanggang sa dinagdagdagan nga lang namin ni Jowa iyon. Pero muntik na nga rin ulit magsara pero hindi nga namin sinukuan. Kasing trabaho nun si Jowa kaya naubos nga po yung laman ng tindahan namin. Umawi naman po kumarites nung nagkatrabaho na siya kaya tingnan nyo naman kahit papaano nga po ay nabubuhay din yung tindahan namin. Basta yung daily needs ay kailangan kompleto. Mga shampoo, sabon panlaba, mga dilata at syempre yung mga gatas at kape. Mga noodles, yan talaga yung hindi pwedeng mawala. Yan nga po yung babalik-balikan sa tindahan mo. Abay kung hanggang ngayon ay hanggang plano ka pa rin na gusto mo magtindahan, ituloy mo na yan. Para at least masimulan at mapag-aralan mo na. Titindahan nga kumarites, wala naman sa bata at matanda yan, wala yan sa edad. Basta magsikap ka lang at kailangan mong tiyagaan dahil yung iba nga po ilang buwan pa lang nagtitinda ay napapagod na. Kung 4 na buwan pa lang nagtitinda ay nakakaramdam na nga po ng pagod. Naman talaga nakakapagod ang pagtitindahan dahil hindi ka nga makakaalis ng bahay at paulit-ulit yung ginagawa mo. Mimili ng paninda tapos aayusin mo. Minsan inuutang pa. Tapos yung pinampuhunan mo ay utang din. Hirapan ka niyan magpaikot ng puhunan. Yung inutang mo 20% yung tubo tapos yung umutang sa'yo ay piso 2 lang yung tubo. Tapos matagal pang bayaran kaya ang malulugi ka talaga pag ganyan ang diskarte. Kaya kung kauumpisa pa lang pwede nyong sabihin nakakaumpisa ko lang at hindi pa nga ako pwedeng magpautang. Hindi ko pa nababawi yung puhunan ko. Kahit pa paano makakaintindi naman yan sila. Siyempre tuloy-tuloyin muna para walang uutang sa tindahan mo. At sa panahon ngayon ay mahirap talagang maningil ng mga pautang. Maliban na lang doon sa mga taong kusang magbayad ng utang nila sa tindahan. Bihira na lang talaga yan sa panahon ngayon dahil madalas nga po ay tumatakas pa yung iba. Minsan ay bigla na lang magiging bulag at hindi ka makita. Ayun lang kumarites. Salamat sa panonood. Follow for more. God bless. At sana i-share nyo na nga rin po itong aking video. Shoutout po pala kay Love Limco from Digo City.